Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kung chismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokareta si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito, focus po muna tayo kay Kim, yung atin pong balita na kung saan meron pong chinichika na ang natitirang ari-arian daw po ni Kim ay ano daw po, binenta. Paano nangyari yun? Nakakaloka naman. And supla, wag naman po sana. So, narito po, pag-usapan na nga natin to, wala nang paligoy-ligoy pa kasi medyo ayun na nga, nangaawa na nga yung mga fans kay Kim Chiu, tapos ganito pa yung sasabihin, kakapost nga lang po, no, kakapost lang po yun ng dating may-ari ng Tagaytay, po ni Kim, kung saan ay nakatulong daw pala siya kay Kim Chiu na ma-invest yung kanyang pera na hindi makukuha ni Numan. Tapos biglang nabenta raw, wala na kay Kim. Ito kasi yung post ni Sikat Scoop, pasikat. Narito, nagkakalat po siya at alam nyo, ang dami nagko-comment dyan as in. Daming nagsasabi na tigilan nyo yan, totoo ba to? Na-shock talaga yung mga tao. Yung mga fans naguguluhan. Ito yung sabi ni Sikat Scoop, ang rest house ni King Chiu sa Tagaytay nawala. Sino ang kapatid na nagbenta sa likod niya? Isang mapait na katotohanan ang bumulaga kay King Chiu. Ang paborito niyang rest house sa Tagaytay na wala na parang bula, at ang mas masakit, mismong kadugo niya ang gumawa ng hakbang na ito para lamang sa bisyo. Basahin ang buong detalye ng nakakagimbal na pagtataksil na nagpabago sa pananaw ni Kim sa pagtitiwala. And eto yung nilalaman ng sinasabi niyang basahin na yung buong kwento. Isang napakalaking trahedya at pagkadismaya ang bumalot ngayon sa buhay ng sikat na aktres na si Kim Chiu matapos lumabas ang nakakagimbal na balita na hindi na pala niya pagmamay-ari ang pinakamamahal niyang rest house sa Tagaytay. Saan niya kaya napulot ito? Parang sigurado siya doon sa kanyang balita. Kaya nakakaloka. Ang bahay na itinuring niyang kanlungan at saksi sa mga masasayang alaala ng kanilang pamilya, bigla na lang naglaho at napunta sa kamay ng iba. Ngunit ang mas nakakalungkot at nakakagalit ay ang ugat ng lahat ng ito na matatagpuan sa isang taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos, ang kanyang kapatid na sila Kama. O di ba nakakaloka kasi yung pagpo-post siya talaga, parang sigurado siya, okay lang sana kung parang lang, opinion, pero hindi, parang sigurado talaga siya dito sa kanyang balita. Ang rest house nito sa Tagaytay ay hindi lamang simpleng ari-arian para kay Kim. Ito ay representasyon ng kanyang pinaghirapan at pangarap na magkaroon ng sariling safe haven para sa buong pamilya. Hindi malilimutan ang mga huling masasayang alaala sa bahay na iyon, lalo na nung nagdiwang sila ng Pasko at Bagong Taon. Ang buong pamilya, kabilang na ang kanyang mga kapatid, ay naroon, nagsasaya, nagkakantahan at nag-e-enjoy sa pinakamalamig na tubig ng swimming pool. Kahit pa nga napakalamig ng klima sa Tagaytay, ang mga sandaling ito ay dating simbolo ng pagkakaisa at kaligayahan. Ngayon ay tila nagmistulang ghost ang mga alaalang hindi na maibabalik. Ayon sa mga detalye na lumabas, nagmula pa ang pagmamahal ni Kim sa bahay na iyon sa dating pagmamay-ari. Si Kuya CEO, ang dating may-ari, na nagpatunay kung gaano kapursigido si Kim na makuha ang bahay. Nakiusap daw talaga si Kimi na sa kanya na lang ibenta ang bahay dahil talagang nagustuhan niya ang arkitektura, ang kapaligiran at ang buong ambience ng lugar.
dahil sa sensibilidad at pagiging desidido ng dalaga na ibenta naman ito sa kanya. At sa loob ng ilang panahon, itinuring niya itong kanyang happy place. Ang bahay na iyon ay binili hindi lang gamit ang kanyang yaman kundi maging ang kanyang puso at pagmamahal para sa pamilya. Subalit ang lahat ng pagmamahal na iyon ay hindi pala sapat para pigilan ang nakakakilabot na pagtataksil na magaganap. Dito pumasok ang karakter ni Lakam sa isang nakakagimbal na hakbang na walang kinalaman or walang kaalam-alam si Kim. Ibinenta ni Lakam ang rest house sa isang negosyante. Ang rason upang magkaroon ng panggastos or pangtustos sa kanyang bisyo. Ang pangarap ni Kim na pinaghirapan niya, ang kanlungan ng kanyang pamilya ay literal na ipinagpalit sa isang bagay na panandalian at nakakasira. Ang reaksyon ng mga tagahanga at publiko ay mabilis at punong-puno ng galit at pagkadismaya. Marami nagkomento na ang mga ganitong tao ay nakakagalit ng husto. Nakakalungkot isipin na ang taong dapat na magprotekta sa iyo ay siya pa ang magtataksil. Ito ay nagpapatunay lamang na ang pera o ang kasong ito, ang bisyo, ay talagang makakasira ng pamilya at makakapagpabago sa tao. May mga nag-uugnay pa ng pangyayaring ito sa isang hula na lumabas noong huling Chinese New Year. Ayon sa hula, may isang tao sa kanyang buhay na hindi dapat pagkatiwalaan. Sa simula, inakala ng marami na baka ito ay kasamahan sa trabaho o kaibigan. Subalit, ang pagkawala ng rest house dahil sa kapatid ay tila nakumpirma ang nakakakilabot na hula. Hindi ito ibang tao lang, kundi mismong kapatid pa na gagawa ng kasamaan. Ang katotohanan na ang kasamaan ay nagmula sa sariling kadugo ay doble ang sakit at bigat. Ito ay hindi lamang tungkol sa nawawalang property, kundi tungkol sa nawasak na tiwala at nasirang relasyon. Para kay Kim Chu, ang epekto ng trahedyang ito ay hindi lamang pinansyal. Ang emosyonal at psikolohikal na epekto ay mas matindi. Ang pagkawala ng kanyang pinakamamahal na bahay ay tila pagkawala rin ng isang bahagi ng kanyang sarili. Ang pagtataksil ay isang malaking dagok na mahirap tanggapin. Ang pagpapaka-plastic ni Lakam, lalo na noong nagdidiwang pa sila ng bagong taon sa Tagaytay, ay nagpapakita ng isang malalim at hindi inaasahang kademonyuhan. Paano niya kaya nasisikmura ang ganoong klaseng pagpapanggap? Habang nagtatawanan at nagsasayawan sila, mayroon na palang masamang plano sa likod ng kanyang mga ngiti. Maraming mga komento ang nagpapaalala kay Kim na kailangan niyang magpakatatag. Hindi niya kakayanin ito ng mag-isa. Ang sentimiento ng marami. Kaya naman, malaking tulong ang suporta ng kanyang ibang mga kapatid na handang maging sandalan niya sa mga panahong ito. Bukod sa pamilya, nariyan din ang mga taong malapit sa kanyang puso. Si Paulo Abilino na siguradong hindi rin siya iiwan sa kanyang pinagdadaanan. Sa gitna ng unos, ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo, ang siyamong matitirang kayamanan. Ang kwentong ito ay nagsisilbing isang leksyon sa lahat. Mahirap magtiwala kahit pa sariling kadugo ang pinag-uusapan. Ang rest house ni Kim Chu sa Tagaytay ay nawala na at ang pagkawala nito ay isang paalala na ang material na bagay ay madaling mawala. Ngunit ang mas mahalaga ay ang tiwala. Kapag nasira ay napakahirap ng ibalik. Sana, sa kabila ng lahat, ay makabangon si Kimi at gawing inspirasyon ang karanasang ito upang maging mas matatag sa buhay. Ang kanyang kalakasan at katatagan ay mas mananaig kaysa sa anumang pagtataksil na gawa ng tao, lalo na
ng sariling pamilya. Wakas. Grabe. Yung balita, no? Parang siguradong sigurado po talaga na nabenta at wala na kay Kimi yung kanyang rest house sa Tagaytay. Paano yan? Magpapasko at mag-New Year. Nakasanayan na nga po na dito sila nagse-celebrate. So, paano kaya po yan, di ba? And dahil masyadong sigurado yung pagkakasulat dito, abay nakakapangamba po tuloy. Nakakapangamba na bakit at saka at the same time nakapagtataka rin na paano nangyari iyon. Di ba kay Kinshu po nakalagay at nakapangalan yung rest house na yon? And yung mga nagbasa nga po ay mga hindi makapaniwala. Narito yung mga komento, totoo ba yan? Paano maibebenta kung nasa pangalan ni Kim? Hindi naman papayag yung buyer na basta-basta bibili ng property na hindi maayos kung kanino ang property. Unless may absolute power of attorney ba ito? Kaya special power of attorney? Pag absolute, no question, ask or any verification, agad-agad pwedeng ipagbili. Basta ito ang binigay sa iyo ay may-ari ng property. So, nakakaano talaga, paano po yan nabenta? At totoo ba talaga itong chika? Mapapaisip ka rin, gaano katotoo? Paano mabenta kung nakapangalan ni Kim? Mag-isip-isip ang gumawa ng content gamitin ang kokote. Kung nasa pangalan ni Kim yan, bakit nabenta ng kapatid? Di ba dapat ay may signature ni Kim yan? Hindi naman siguro bibili si buyer kung hindi nakausap si Kim. Kawawa naman si Kim. Kami nga magkakapatid naghihirap sa buhay pero lumalaban sa pagsubok ng buhay at nagmamahalan. Sa tuyo at bagoong nakakaraos, maswerte nga mga kapatid ni Kim dahil sumikat si Kim, nagbago ang takbo ng buhay. Kawawa naman ang idol Kimi. Idol kong si Kim Chu kasi tagal niyang pinagpaguran at para makaipon at magkaroon at maabot ang mga pangarap sa buhay. Kawawa naman si Kim, back to zero siya sa lahat ng pinundar niya, pati savings niya nawala din. Samantala, sabi naman dito, we cannot judge Kim's decision. We are not in her situation. Hindi din natin makompare our relationships with our siblings as against her relationship with her sister right now. Magkakaiba tayong lahat ng situations. Kung maganda ang samahan nyo ng mga kapatid nyo, well, that's great. Pero ang legal battles ni Kim is different scenarios than ours or yours. In my opinion, she did the right thing to go to the court. Yes, it hurts, but it will serve a lesson to some people who have the same experience and might experience in the future. Madaming magiging careful due to the current situation she is in at the moment. Samantala, meron naman pong hindi makapaniwala. Grabe ang mura ng pagkabenta sa QC nga. 60 to 80 million bintahan lupa. Sabi naman dito, fake news dahil nagsushooting si Kim ng The Alibi sa kanyang rest house. I'm sure hindi ka fan ni Kim kasi di mo alam. Unang tanong, kanino nakapangalan ang properties? Hindi naman mabebenta yan kung kay Kim nakapangalan Paano nila nabenta? 'Di ba meron siyang pangalan sa house? Dapat siya ang mag-sign ng paper bago ibenta. Just saying. Kim, pakulong mo na lang sila and stay away from them. I know masakit pero mangyayari ulit pag hindi ka naglaban. Kasuhan mo ay magbayad sila sa'yo. Din, kulong mo sila. So, kayo guys, anong inyong say tungkol dito? Comment nyo nga lang sa baba. And hanggang dito lang po muna ang atin pong update. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod dating mga chikas. Maraming pong salamat.